Sa mahabang panahon, ang insurance ay isa sa mga hindi ganong napapansin at pinakamatatag na bahagi ng ekonomiya. Hindi ito kapanapanabik, hindi ito mabilis lumago, at yun mismo ang layunin. Gumagana ang insurance. Dahil ang mga panganib noon ay lokal, bihira, at kadalasan ay magkakahiwalay, nagkakaroon ng bagyo pero hindi sabay-sabay sa lahat ng lugar. Ang mga digmaan ay panrehiyon, paminsan-minsan lang nasisira ang mga supply chain, hindi palagi. Sa mundong iyon, sapat na ang pagiging mahuhulaan ng panganib para matansa ang presyo at kayang ikalat ng mga insurer ang mga pagkalugi sa milyon-milyong tao sa loob ng maraming taon. Sa mga nagdaang taon, nagsimulang masira ang mga kondisyon ng sistemang iyon. Noong 2023 lamang, tinamaan ng Estados Unidos ng 28 sakuna sa panahon at klima na nagdulot ng higit sa $1 bilyong na pinsala. Sa nakaraang 4 na dekada, karaniwan ay mas mababa sa 9 kada taon. Nagsasama-sama ang panganib sa klima, alitan ng mga bansa, pabago-bagong pananalapi at demograpikong presyon, kaya mas mahirap hulaan at presyuhan ang mga panganib. Dahil dito, nababawasan ang kumpiyansa sa mga numero ng mga kumpanya ng siguro at binabawasan nila ang saklaw. Madalas ito sa mga lugar na laging may sakuna, kung saan tinatanggalan ng sigur o sobrang taas ng presyo ng siguro ng mga may-ari ng bahay, kahit pinakamahalaga pa ito sa kanila. Sa Estados Unidos lang, humigit kumulang 6 na milyong may-ari ng bahay ang wala ng siguro ngayon, na kumakatawan sa tinatayang $1.6 na trilyong ng hindi protektadong halaga ng ari-arian. Maaring mukhang pabaya yon sa unang tingin. Pero sa totoo lang, ipinapakita lang ito kung gaano nakamahal ang siguro. Tumaas ng mga 10 hanggang 12% ang presyo ng siguro ng bahay sa loob lang ng isang taon. Sa Canada, higit 50% ang itinaas ng gastos sa muling pagpapatayo matapos ang pandemya. Habang naging sobra ring mahal ang reinsurance, ang sigurong inaasahan ng mga insurer dahil sa sunod-sunod na malalaking pagkalugi. Hindi lang sa insurance nararamdaman ang presyo na yan. Habang tumataas ang gastos at hirap makakuha ng insurance, ramdam mo rin ito. Naubos ang pautang, tumataas ang gastusin, at ang mga panganib na dati pinaghahatian ng lipunan ay ikaw na lang ang may pasan. Bahagi lang yan ng kwento. Dahil ang insurance, hindi lang tungkol sa pagbabayad ng claim, kundi nagtatakda rin kung anong pwedeng itayo, pundohan, ipadala, o palagiin ng maramihan. Kung ang isang bagay ay hindi maaaring ma-insure, hindi ito mapapautangan ng mga bangko, hindi ito pupundohan ng mga investor, at kadalasan ay hindi ito papayagan ng mga regulator na mag-operate. Sa ganitong paraan, ang insurance ay hindi lang proteksyon, kundi permiso para sa ekonomiya. Kaya, may mahahalagang tanong. Ano nga bang nagagawa ng insurance para sa ekonomiya? Bakit ito bumabagsak na yon? At ano ang mangyayari sa ekonomiya kung hindi na gumagana ang insurance? Ang mahalaga ay, ang mga patakaran ng laro ay nakatakda para, sa karaniwan, ang mga manlalaro ay natatalo ng kaunti tuwing sila ay naglalaro. Kung paulit-ulit mong gagawin ang prosesong iyon at sapat ang dami ng manlalaro, ang maliliit na pagkatalong iyon ay naiipon. Sa pagdaan ng panahon, hindi na kailangang hulaan ng kasino o insurer ang mga resulta. Ang dami ng laro o oras ang gumagawa ng trabaho, tulad ng insurer, na hindi kailangang malaman kung masusunog ang bahay o lulubog ang kargamento. May ilang mangyayari, pero karamihan ay hindi. Pero kung ang pagkalugi sa milyon-milyong pulisiya ay dahan-dahan at predictable, sapat ang premium na kinokolekta para bayaran ang mga claim. Sa karamihan ng insurance, halos pantay ang claim at premium sa pagdaan ng panahon. Hindi ito kabiguan ng business model, kundi ito talaga ang business model. Kolektahin ang premium bago bayaran ng karamihan sa mga claim. Malalaking capital ang natatingga sa balance sheet ng mga insurer ng ilang buwan o taon. Kaya parang asset management na at hindi insurance ang negosyo. Imbes na itambak lang sa bangko, ini-invest ang pera sa mga asset tulad ng government bonds, high-grade na utang, at short-term na instrumento. Katamtaman lang ang kita. Pero kapag bilyon o trilyon ang hawak mo, mahalaga kahit maliit ang porsyento. Sa US, higit $1.4 trillion ang hawak ng property casualty insurer. Ang perang yon ang napupundo sa mga proyekto ng gobyerno, pabahay, infrastruktura, at utang ng kumpanya na kadalasang hindi iniugnay sa insurance. Ibig sabihin, hindi lang claims ang sakop ng insurance. Sa totoo lang, ito ay nag-underwrite ng malaking bahagi ng pang-araw-araw na aktibidad ng ekonomiya na nagbabago sa kung ano ang nakataya. Bukod dito, kung hindi ma-insure ang isang bagay, madalas hindi ito pwedeng itayo, itanim, ipadala, o pondohan sa negosyo. At tahimik din nitong naapektuhan ng ekonomiya sa pamamagitan ng paghubog kung alin mga aktibidad sa ekonomiya ang posible. Halimbawa, ang pagpapautang ng mortgage ay nakadepende sa insurance dahil hindi pinapayagan ng mga bangko na magpautang gamit ang hindi naka-insure na collateral. Kung umatras ang insurer,
aatras din ang nagpapautang. At kapag humigpit ang kredito, humina ang demand. Sa kalaunan, bumababa ang halaga ng mga ari-arian kahit hindi nasusunog o binabaha ang mga bahay. Makikita rin ito sa produksyon ng pagkain. Nagpapahintulot ang crop insurance sa mga magsasaka na mangutang, magtanim at sumugal sa panganib ng panahon sa komersyal na antas. Kung wala ito, magiging mas maingat o imposible na para sa maliliit na magsasaka ang pagsasaka. Malaki rin ang epekto ng insurance sa pandaigdigang kalakalan. Nagiba ng ruta ang mga barko dahil tumaas ang war risk premium sa Red Sea matapos ang mga pag-atake. Kaya hindi na kayang pababain ng mga insurer ang presyo. Minsan, mula 0.3% hanggang 1% ng halaga ng barko ang nadadagdag kada biyahe. Kaya daan-daang libong dolyar ang gastos sa isang pasada. Maraming ruta ang nawalan o tumaas ang presyo ng insurance, kaya ang mga barko ay umiikot ng libu-libong milya sa Africa, nagpapabaga sa kalakalan at nagpapamahal sa global supply chain. Tinatawag ng mga ekonomista ang insurance na complementary good. Ibig sabihin, nakaugnay ang halaga nito sa mga bagay na pinapayagan nitong mangyari. Kung gusto mong gawing pinakasimple ang pag-iisip tungkol dito, isipin mo ito. Kung ang gasolina ay biglang nagkakahalaga ng $100 kada litro, mawawala halos lahat ng halaga ng mga kotse. Mananatili pa rin ang mga sasakyan, pero masisira ang sistemang nagpapakinabang sa kanila. Ganon din ang insurance. Kapag inalis mo ito, hindi naman agad mawawala ang mga bahay, bukirin, pabrika at barko. Pero unti-unting nababawasan ang silbi nila sa ekonomiya. Nakikita mo na itong nangyayari ngayon. Tingnan mo ang California at Florida. Naging mga makapangyari ang ekonomiya sila sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na parang baliw. Ang magtayo sa mga lugar na marahil ay hindi dapat pagtayuan. Pinalawak ng California ang mga lungsod sa mga burol na madalas masunog at lindulin. At ang Florida naman ay nagtayo sa baybayin na laging binabagyo. Naging posible ito dahil sa insurance. Ginawa itong mapesyuhan at mapagandaan ang mga panganib na tila hindi makontrol. Kaya nagsimulang magtayo ang mga developer, sinuportahan sila ng mga bangko sa pamamagitan ng mga pautang at bumili ng mga bahay ang mga pamilya na titiwala na hindi sila masisira sa aspetong pinansyal kung sakaling magkaroon ng wildfire o bagyo. Matagal na naging buo ang sistemang iyon at nagdulot ng paglago sa ekonomiya. Pero ngayon, habang umatras ang mga insurer, bumabaliktad na ang takbo ng makina. Naubos ang credit dahil ayaw mapautang ng bangko sa ari-ariang walang insurance. Bumabagal ang pagpapatayo at bumababa ang halaga ng bahay kahit sa di apektadong lugar. Kaya di maiwas ang tanungin, kung mahalaga ang insurance, bakit bigla itong naging mas mahal at mahirap makuha sa maraming bahagi ng ekonomiya? Para masagot yan, dapat nating malaman paano tinatasa at pinapesyuhan ng insurance ang panganib mula simula batay sa kasaysayan. Titingnan ng mga insurer ang mga mapa ng baha, siklo ng sunog, mortality table at nagtatakda ng presyo ng panganib. Ang pangunahing palagay nila ay simple. Ang hinaharap ay magiging kahawig na nakaraan, kaya't ang mga presyong yon ay mananatiling makatuwiran. Sa halos buong ika-20 siglo, totoo ang palagay na yon. Pero hindi na ito ang sitwasyon ng mga insurer ngayon. Sa mga nakaraang dekada, higit doble ang dami ng mga sakunang may kaugnayan sa klima. Kasabay nito, halos tumriple na ang mga sakunang gawa ng tao, tulad ng pagbaha at tagtuyot na pinapalala ng kanilang mga gawain. Hindi lang tumataas ang mga pagkalugi, dumating din ito ng mas madalas at may mas kaunting babala. At nangyayari na rin ito sa bagong lugar sa Hilagang California. Ang panahon ng wildfire ay nagsisimula na ngayon ng mahigit 10 linggo ng mas maaga kumpara noong dekada 90 na sumisira sa mga nakasanayang pattern ng panahon na inaasahan ng mga kumpanya ng seguro. Malaki ang itinaas ng lawak ng nasusunog sa bushfire sa Australia sa nakalipas na 3 dekada. At sa Europa, paulit-ulit na mga bagyo ang nagdulot na ang taong 2024 ay maging isa sa pinakamabasa na taon mula nang magsimula ang mga tala noong dekada 50 na nagdulot ng pag-apaw ng mga ilog sa malalaking bahagi ng kontinente lampas sa mga antas na nakita sa loob ng mga dekada. Sapat na sana yon para mapilayan ang sistema. Pero hindi lang klima ang tanging dagok na tumatama sa mga insurer. Maraming hamon ang sabay-sabay na dumarating. Ang pangalawang pressure point ay reinsurance. Hindi lahat ng panganib ay binubuhat ng mga kumpanyo ng insurance sa kanilang sarili. Ipinapasa nila ang pinakamalaking at bihirang pagkalugi sa mga pandaigdigang reinsurance companies tulad ng Munich Re, Swiss Re at Hannover Re na nagsisilbing insurance ng mga insurer. Pero nitong dekada, sunod-sunod na dagok ang tinanggap ng mga kumpanyang iyon. Mula 2017 hanggang 2024 ang insured losses sa buong mundo dahil sa natural na kalamidad
ay kadalasang higit $100 bilyong kada taon. Maliban sa isa at sa iba ay mas mataas pa. Matapos ang mga taon ng pagbabayad ng claims, tumugon ang mga reinsurers sa tanging paraan na kaya nila. Sa pamamagitan ng matinding pagtaas ng presyo, paghihigpit ng mga kondisyon, at tuloy ang pag-atras mula sa mga pinakamapanganib na reyon. Para sa mga pangunahing insurer, nagdudulot ito ng pangit na pagpipilian. Maaring mabilis na tumaas ang mga premium, lumiit ang saklaw ng insurance, o tuluyang iwanan ng buong mga merkado. Ito ang nangyayari sa mga pamilihan ng pabahay mula California hanggang Florida, kung saan umalis na ang mga pangunahing insurer o huminto sa pagtanggap ng bagong negosyo. Hindi pa rito natatapos ang presyon. Matagal ang nakaligtas sa mga insurers sa manipis na kita sa underwriting dahil pambihirang kalmado ang mga pamilihang pinansyal. Ang mababang interest rates, mababang volatility, at tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga asset ay nagpadali para maging maasahan ang kita mula sa mga investment. Ngayon, huminang panangga. Bagamat tumaas ang interest rates at kita, nadagdagan din ang volatility sa merkado at nalantad ang pagkalugi sa bond portfolio. Dahil sa inflation, tumaas ng husto ang gasto sa muling pagtatayo. Sa US, higit 40% ang itinaas ng presyo ng konstruksyon at materyales kumpara bago ang pandemya. Ibig sabihin, mas mataas ang gastos sa bawat insured na pagkalugi kahit di nadadagdagan ng claim. Sa kabuuan, naiipit na yon ang mga insurer mula sa lahat ng direksyon. At, ang pinakamahalaga, kinakaharap nila ang mga panganib na nagsasama-sama, nagsasapawan, at nagpapalakas sa isa't isa. Ang matinding init ng panahon ay maaaring magdulot ng mga wildfire na sumisira sa mga pamilihan ng pabahay at nagpapahirap sa insurance coverage habang numinipis ang coverage, humihigpit ang pagpapautang at kumakalat ang stress sa mga credit market. Pagkatapos, itinutulak ng implasyon, pataas ang mga gastos sa claim sa bawat linya ng negosyo ng sabay-sabay. Pinagsama-sama, ginagawa nitong malawakang stress ang dating kayang pamahala ang mga panganib na hindi talaga dinisenyo ang insurance para saluhin ng sabay-sabay. Nangyayari na rin sa health insurance ang nangyari sa property insurance. Sa Estados Unidos, ang paggasto sa healthcare ay lumalagpas na ngayon sa $5 trilyong kada taon o humigit kumulang 18% ng GDP, na ang gastos kada tao ay higit doble kumpara sa karaniwan ng ibang maunlad na ekonomiya. Nagkakaroon ng malaking agwat sa kinikita ng insurer mula sa pulisiya kumpara sa totoong gasto sa pangalaga. Ang mga gamot tulad ng Ozempic, Wegovy at Mounjaro ay nagbago ng paggamot sa diabetes at obesity. Pero may paulit-ulit na gastos na umaabot sa $10,000 bawat pasyente. Mas matindi pa ang mga bagong gene therapy at cancer treatment, nang ilan ay isang beses lang babayaran ng lampas, $2 milyong. Sa taong 2024 lamang, kinailangan ng Sun Life Financial na sagutin ng 47 individual na claim, na bawat isa ay lumampas sa $3 milyong. Kasabay nito, tumatanda ang populasyon, na natutulak ng mas mataas na mga claim sa buong insurance pool. Lahat ng ito ay direktang nakakaapekto sa kung magkano ang kailangang singilin ng mga insurer. Mula taong 2000 hanggang 2023, ang karaniwang premium ng health insurance para sa pamilya sa Estados Unidos ay higit pang nag-4 na beses, kahit na ang kabuuang inflation ay tumaas lamang ng halos 80% sa parehong panahon. At gayunpaman, kahit ang mga pagtaas na yon ay hindi pa rin sapat para matapatan ang tumataas na mga claim. Habang tumataas ang mga premium, nagsisimula ng lumipis ang sistema. Ang mga mas malalusog na customer ay mas malamang na tumigil sa kanilang coverage sa mga individual na merkado, na nag-iiwan sa mga insurer na mas maliit at mas may sakit na grupo at mas mataas pang karaniwang mga claim. Sa pabahay, kalusugan, agrikultura at kalakalan, paulit-ulit ang ganitong pattern na humahantong sa pinakamabigat na tanong sa lahat. Kung huminto ang insurance sa pagsalo ng panganib gaya ng dati, sino ang sasalo ng mga epekto? Kapag pumali ang insurance, ang panganib ay naipapasa lang sa iba. Habang nagiging mas mahal ang coverage, kaya pa ring saluhin ng malalaking kumpanya ang gastos o makipagnegosasyon para sa mas magandang coverage. Pero kadalasan, hindi ito kaya ng maliliit na negosyo. At mahalaga ito dahil ang mga planong sinusuportahan ng employer pa rin ang pangunahing pinagkukunan ng health insurance para sa karamihan ng mga Amerikano. Kaya kapag hindi na kaya ng maliliit na kumpanyang presyo, napipilitan ng mga empleyado na lumipat sa mga individual na merkado na mas limitado at mas mahal ang mga plano. O kaya naman ay umalis sila para magtrabaho sa mga employer na kaya pa rin bigyan sila ng insurance. Sa pabahay, ang tumataas na gastos sa insurance ay inililipat ang panganib mula sa mga insurer papunta sa mga may-ari ng bahay. Sa mahigit 150 zip code sa buong Estados Unidos, hindi bababa sa isa sa bawat 10 may-ari ng bahay ang nawala ng insurance coverage noong 2022 dahil lang tumigil sila sa pagbabayad ng kanilang premium, kahit na buo pa ang kanilang mga bahay. Maraming pagkansela sa baybay ng Carolina, gaya ng Hilton Head, Charleston at Myrtle Beach, dahil sa lumalalang panganib ng bagyo.
Maraming pagkansela sa ilang bahagi ng California, Arizona at West Virginia. Mga lugar na lalong nalalantad sa wildfire, pagbaha at matinding init. Kahit handang magbayad ang iba, mas mahirap pa ring makakuha ng coverage. Noong 2023, pansamantalang huminto ang State Farm, pinakamalaking home insurance sa California, sa pagbibigay ng bagong home insurance dahil sa wildfire risk. Umalis na ang Farmers Insurance sa Florida dahil hirap na silang pamahalaan ang panganib. At noong Marso, 2024, inihayag ng State Farm na hindi nito i-renew ang 72,000 home insurance policy sa California na kumakatawan sa mahigit 2% ng kanilang mga pulisya sa estado. Tinututuro nilang implasyon, mga kalamidad, at pagtaas ng gastos sa reinsurance. Kapag umatras ang pribadong insurer, madalas ang gobyerno ang pumupuno, hindi lang sa pabahay. Sa Estados Unidos, ang health insurance na ibinibigay ng mga employer na sumasaklaw sa humigit kumulang 165 milyong tao ay labis na umaasa sa mga tax subsidy. Sa Estados Unidos, ang health insurance na ibinibigay ng mga employer na sumasaklaw sa humigit kumulang 165 milyong tao ay labis na umaasa sa mga tax subsidy. Sa ilang ibang lugar, mas malayo pa ang ginagawa ng mga gobyerno, sila mismo ang nagsisilbing huling takbuhan para sa insurance o pinipilit ang mga merkado na magpatuloy sa operasyon. Sa Italia, isang bagong batas, simula Enero, 2025 ang nag-uutos sa lahat ng negosyo na kumuha ng insurance laban sa natural na panganib tulad ng baha at pagguho, habang inaatasan din ang mga insurance company na mag-alok ng ganitong pulisya. Ito ang unang batas ng ganitong uri sa Europa, na ipinakilala matapos tumaas ang mga pagkalugi na may kaugnayan sa klima sa bansa ng humigit kumulang 2.7% bawat taon mula 2009 hanggang 2023. Pero hindi lang nag-uutos ng coverage ang batas. Pinagsama ito ng Italia sa isang reinsurance layer na suportado ng Estado na nagpapahintulot sa mga insurance company na mag-alok ng mga pulisya na hindi nila kailangang akuin ang buong bigat ng malalaking pagkalugi sa kanilang sarili. Sa katunayan, ibig sabihin nito ay bahagi ng panganib ay naililipat mula sa mga insurer papunta sa pampublikong sektor. Pinananatili nitong available ang coverage, pero pinahihina rin nito ang price signal na karaniwang pumipigil sa mapanganib na pag-uugali. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong hikayatin ang mas maraming pagtatayo sa mga lugar na madalas bahain at madaling gumuho, sa pag-aakalang mababawi pa rin ang mga pagkalugi sa kahit anong paraan. Ang resulta ay isang siklo kung saan tumataas ang panganib, sumusunod ang mga gastos, at ang pampublikong suporta ay hinihiling na saluhin ang mas malalaking dagok na naglalantad ng mas malalim na problema. Habang tumataas ang mga panganib at nagiging mas mahirap panatilihin ang insurance, nagsisimulang magbago ang tradisyonal na modelo. Hindi pwedeng tuloy-tuloy ang pagtaas ng insurance at di rin uubra na gobyerno ang laging sasalo ng pagkalugi. Kaya naghanap na ng alternatibo ang mga insurance company at policy makers. Isa sa mga opsyon ay ang parametric insurance. Mga pulisya na automatikong nagbabayad kapag naabot ang itinakdang kondisyon, tulad ng antas ng ulan, bilis ng hangin o limitasyon ng temperatura. Sa halip na maghintay ng pagsusuri ng pinsala, ang bayad ay nakabase sa datos na napatunayan ng mga independenteng tagasuri. Mas mabilis, mahuhulaan at madaling presyuhan ito. Pero mas sopistikadong modelo ang kailangan at hindi palaganap. Isa pang paraan ay bawasan ng panganib, hindi lang ilipat. Pwedeng magbigay ng mas mababang premium ang mga insurer sa mga bahay at negosyo na may harang sa baha, materyales na di madaling masunog, o matibay sa klima na infrastruktura. Pero mangyayari lang ito kung mapapakita ng pricing models ang totoong bawas sa panganib ng mga hakbang na ito. Hindi natin alam kung paano magtatapos ito, lalo na ang mga ekonomista. Pero kung dumalas ang sakuna at magpatong-patong ang mga panganib, bababa, aatras at mag-iiba ang presyo ng insurance. At kapag hindi na kayang saluhin ng insurance ang panganib, at hindi rin kayang akuin lahat ng gobyerno, may ipon at mapupunta ang panganib sa mga pinaka-hindi kayang magbela nito. Iyan ang tunay na panganib ng isang mundong hindi na kayang siguruhin. Ang mundong di na kayang siguruhin ay mas mapanganib, di pantay, mas marupok, at di handa sa mga panganib para sa pag-unlad.